Masaya na po ako sa kalagayang ito. Bagamat ika nga po, ang ibinibigay sa amin ng aking mga anak ay sapat lamang. Subalit yung po'y galak na galak ang aking kalooban, sapagkat wala pong pinupuntahan ng perang iyon kung hindi po sa aming pagparit-parito na ipinanggugasalina ng aking kabiyak ng puso. Sa ganun pong pagkakataon, hindi na po ako naghanap ng ano pa mang bagay. Napakapalad ko po at isa ako sa mahal ng ating Diyos na buhay, sapagkat ang mga dating gawa ko ay hindi ko na po binalikan. Ito po ay tuluyan ko ng tinalikdan, at ito pong mga gawain kong hindi naayon sa kalooban, ito po'y damandama ko na nakapagdudulot ng kagalakan sa aking sarili at sa aking kabiyak ng puso, sampu ng aking mga anak. Mga kapatid, bilang isang ama ng tahanan, ang aking mga anak, tuwirang ko pong nasasabi na sila man po ay marunong, ay nakakilala na rin sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila. Sapagkat ika nga po ng tao, kung ano po ang nakikita sa magulang ay maaring gawin ng kanilang mga anak. Amen po ba ron? Kaya ako po, kaming aking kabiyak ng puso ay naririto, nagsusumikap, nagsusumakit upang tuluyang makaganap sa gampanin para sa ating Panginoon. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga po na ang hiwaga ng Panginoon ay dumadaloy sa kanilang pamilya, sapagkat sabi nga po niya, 54 years old na siya, pero ngayon pa lamang po niya naranasan yung essence ng Father's Day. Maraming salamat po sa binahagi ninyo, kapatid. Ngayon naman po ay tatawag akong muli. Meron po bang sa kalooban ninyo mga kalalakihan ay gustong magbahagi? Matapos po ninyong marinig yung unang nagbahagi, meron po ba na gustong mag-volunteer? Ayun naman pong nanay na mayroong haligi ng tahanan na isa sa binasbasang kahapon. Sino po yung gustong magbahagi? Kapatid, kayo po. Magandang umaga po sa ating lahat. Nabanggit po na Father's Day. Kasi po, bali, 4 years na po kasi namamatay yung mister ko po. Pero po, pinagmamalaki ko po noon na talaga po pagka may okasyong gano'n, hindi kami niya nakakalimutan. Kaya po nung mawala sa amin sa buhay namin, talaga pong dinamdam ko po talaga ng husto. Sa ngayon po, kundi po ako nagawi dito sa dambanang to, marami po akong ipinagpapasalamat dahil binigyan din niya ako ng asawa na isang magandang haligi ng tahanan. Binigyan po ako ng 2 anak na maipagmamalaki ko rin at mabubuti rin sa kanilang mga anak. Magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil alam po niya na iyon ang pangarap ko, ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Bagamat binawi po kaagad yung haligi, tahanan, pinagkalooban naman po ako ng 2 anak na lalaki na alam ko rin pong magiging mabuti sa kanilang mga anak. Sa akin po, bilang nakaraan na rin naman din po yung Mother's Day, ako po, yun din po ang pinangarap ko at hinihiling ko sa ating Panginoon na maging mabuti rin po akong
ina at halimbawa sa aking mga anak para kung ano rin po yung ano ng kahit anak ko yung mga lalaki, makikita rin po ng mga asawa nila na yung biyanan din po nilang babae nakikita nila sa maging huwaran din po ako ng sa mga pagsubok ng mga po. Maraming salamat po sa nagawi ako rito. Sa tagal ko po na napupunta dito talaga pong masasabi ko pong pinag-bless po talaga ako dahil kahit po may mga pagsubok na dumating sa akin bilang isang single parent, binigyan po niya ako ng matatag. At pagka may problema ng sabi ko, Lord, eto na naman, please, help, ganun na lang, rest back na lang. Yun lang po at ang hiling ko lang po sa ating magtibay po tayo, magtiwala. Thank you po. Maraming salamat kapatid sa ibinahagi mo at tunay na napakadakila ng Panginoon sa iyo sapagkat matagal na po ikaw tagasunod ng dambanang ito. Sana po ipagpatuloy ninyo ang inyong malalim na pananampalataya. Ngayon naman po ay nais kong tawagin ang isa sa paborito ng ating Panginoon na minsan makikita po natin siyang nanlalata, minsan makikita po natin siyang umiindak. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Isidora. Okay, siguro po ay hindi patakda ang kanyang paglabas. Tatawag po akong muli ng isa naman po nating pasyente. Kayo po, kuya. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po ay naparito sa Apong Kunching dahil po sa karamdaman ng aking asawa. Siya po. At ako po ay sa mga kwento ng aking asawa, ako po ay nahikayat dahil sa mga pagpapatunay na nakita po na nasaksihan ng aking asawa. Kaya po, yung araw na ito ay sumama na ako sa kanya. At bukod po doon, nung malaman ko po yung isang pasyente na yung bata po na nasa wheelchair, ay pinauwi na po ng doktor o galing sa ospital. Kaya po aking siyang pinuntahan agad nung gabing iyon. At sinabi ko po na sumama ka, pumunta kayo kung bukal sa kalooban nyo. Dahil po sa mga bida ng aking asawa, nakita ko po ang paglakas ng kanyang katawan. Sa katunayan po, nung una kaming nalabas sa ospital, malalaking dugo po lumalabas sa kanya. Nung po kami nalabas, may nagsabi po sa amin si Tatay Apyong, pinupuntahan po kami sa bahay. Ang sabi ko po, sige po, makakarating po kami. Subalit ako po ay hindi nakasama agad sa kanya gawa nung inaasikaso ko po yung mga gamot na dapat gamitin sa kanyang pagkikimo. Ako po ay tiwalang-tiwala sa pagpunta rito kay Apo Kunching at nakita ko po lahat talaga sa kanya ang pagbabago. Nawala po ang mga dugo. At paminsan-minsan po meron. Nung pong isang araw, siguro po, parang pagsubok yung dumarating sa kanya. Dahil malalaki pong dugo yung lumabas sa kanya bago magpunta rito.
Kaya naisip po namin siguro isang pagsubok ng Panginoon kung ikaw ay susuko. Subalit, hindi po sumuko. Hindi po kami sumuko. Patuloy pa rin po ang aming pagpunta dito. Kaya po maraming salamat. Salamat po sa Panginoon. Salamat po. Salamat po kapatid at binabati po namin kayo dahil sumama na po kayo kay Mrs. Ibig pong sabihin nun ay nakikita ninyo, nadarama ninyo ang kadakilaan ng Panginoon na ginagawa sa inyong kabiyak ng puso. Salamat po. Ngayon naman po ay tatawagin ko po ang shepherd po namin sa aming kawan 2, si Tita Beth po. Muli po ay maraming salamat aming dakilang Ama sa araw na ito na inakay mo ang mga anak mo na muling makasama mo sa banal na lugar na ito upang maipadama mo sa kanila ang iyong ganap na pagmamahal, ang iyong pag-ibig na sa kanila ay iniaalay mo. Nawa po Ama, ang dahilan ng kanilang pagkaparito sa banal na lugar na ito ay makatanggap sila ng ganap na biyaya upang ang bawat isa sa amin ay umuwi ng puspos ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan na kayo lamang po ang makapagbibigay. Itinataas ko po sa inyo ang bawat kapatid ko na nandirito. Batid niyo po ang laman ng kanilang puso't kaisipan. Ang iba ay may problema sa kanilang mga karamdaman. Ang iba ay may problema sa kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Kayo po ang nakalilirip ng lahat. Kaya po itinataas ko po ang bawat isa sa kanila na nawa po sa katahimikan nilang puso at damdamin ay mapakinggan ninyo ang kanilang panambitan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Talaga pong ang lugar pong ito ay kakaiba sa lahat ng lugar na natunguhan ko. Marami na po akong natunguhang mga lugar. Marami na po akong narinig na mga tagapagsalita sa larangan ng kaalamang panlupa at sa larangan ng buhay espiritual. Subalit masasabi ko po na ang taong hinirang ng Panginoon upang magsalita sa atin ay kakaiba sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Bakit ko po nasabi ito? Ano po ang mga patotoo ko? Ako nga po sa dating mundo ko bilang nasa isang katolikong pribadong eskwelahan, tuwing mag-o-open po ang school year, nagkakaroon po kami ng 3 araw na retreat. Lumalabas po kami sa bayan ng Baliwag, humahanap po kami ng isang silent na retreat house na talagang namumuhunan po yung mga madre, nagbabayad, at humahanap po ng magagaling na speaker para po masulit po yung araw ng aming retreat. Subalit, tahasan ko pong sinasabi sa inyo na sa kabila ng paghahanap nila ng magagaling na speaker, iba't iba na pong klase, may lay, may pare, may madre, tahasan ko pong sasabihin sa inyo na ang Apo Kunching po bilang hinirang ng ating Panginoon ay wala pong makapapantay sa pagkasi nagsasalita na sa inyong harapan. Bakit po? Sapagkat sa oras po na siya'y nakatindig dito at nagsasalita, hindi po tao ang nagsasalita sa inyo. Amen po ba? Ginagamit lang po ang kanyang pagkatao, subalit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi kanya, kundi salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Subalit, sa tuwin ay mayroon pong sinasabi at pinapaalala sa atin ng ating mahal na Apo Kunching na ang katauhan lamang niya ang ginagamit. Subalit siya ay hindi Diyos. Hindi po siya Diyos. Kaya po, pag tayo po ay lumuluhod, nagmamano sa Kanya, hindi po tayo lumuluhod at nagmamano sa Kanya bilang isang tao siya, kundi tayo po ay lumuluhod, nagmamano sa Kanya, tanda ng paggalang sa sumasa Kanya, dilit iba kundi ang banal na Espiritu. Amen po ba yon? Kaya nawa po ay matutunan po ninyo itong ipaliwanag. Sapagkat may mga tao pong nangungutya sa atin na sinasabi po ay bakit daw po natin dinidiyos si Apo Kunching.
hindi po natin dinidiyo si Apo Conching, kundi ang ating pong binibigyan ng kahalagahan at mataas na paggalang ay yung sumasa kanya na dilit iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya po ganun siya mangusap eh. Pag isa po'y nangusap dito sa harapan, nadama ko po kasi yun eh, na lahat po tayo, siguradong meron pong tatamaan. Nasasabihin nyo, tama, ako yun ganun ako Yun na po ang magiging pasimula upang magkaroon tayo ng pagninilay sa ating mga gawa at sa pamamagitan po ng mga banal na aral na yan na pag ating sinabuhay, magugulat na lang po tayo sapagkat mayroong nababago sa ating sarili. Amen? Lahat po ng nandirito'y nakaranas niyan. Siguro po, kung meron man pong hindi, nasa sa kanya na po yun. Sapagkat hindi pa po siya nabubuksan upang ang banal na Espiritu ay kumatok sa kanyang puso at manaig sa kanyang pagkatao. Subalit ang bawat isa po sa atin, kaya po kayo nagpaparito sa araw-araw, meron po kayong nadaramang kakaiba. Amen po ba yun? At sa kakaibang pandamang ito, meron pong nababago sa atin na hindi po natin namamalayan. Amen? Ako po, halimbawa, napakarami pong nabago sa aking pagkatao, na kaya pala laging sumasakit yung ulo ko, kaya pala lagi akong mayroong migraine, may vertigo, meron akong high cholesterol, marami po palang dapat mabago sa akin. Yung po palang mga karamdaman ko na yon ay dulot po ng mga basura na inipon ko sa aking dibdib. Na nang hindi ko na po kaya yung mga basura na yan, pumunta na po sa iba't ibang parte ng aking katawan, marami yung napunta sa ulo, sapagkat lagi akong nahihilo, lagi akong wala sa kondisyon. At nang ako'y napunta dito, sa pakikinig ng mga aral ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, alam niyo po ba kung anong hiwagang ginawa ng Panginoon? Unti-unti pong nawala yung mga basura sa aking puso at kaantabay po ng pag-aalis ng basura ng Panginoon sa aking puso ay unti-unti pong nagamot ang aking mga karamdaman. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi na ang kagalingan po dito ay nasa pagtanggap ng kanyang mga banal na aral. Huwag nga po kayong magmiti na mabanyusan, uminom ng dahon-dahon, o anumang kaparaanan. Ang pakikinig lamang ng salitang banal at ito po'y ilalagay sa inyong puso't kaisipan ay sapat-sapat na upang kayo ay gumaling. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Pinagaling po ako ng kanyang mga aral. Naramdaman ko na lang po, 7 years na po ngayon, ala na po akong vertigo, hindi na po ako nahihilo, wala na po akong migraine, hindi na po sumasakit yung ulo ko, at ang cholesterol ko, hindi ko na po pinapacheck. Kasi alam ko wala na magaling na pinagaling na ako ng Panginoon. Sapagkat sa dati, nang hindi ko pa siya ganap nakilala, alam ko po pag mataas ang cholesterol ko, kahit hindi ako patingin ng dugo sumasakit po yung bato ko, ngawit yung mga paypay ng balikat ko, wala ako sa kondisyon, at kapag nga ako ay nagpatingin, 100%, mataas nga po ang cholesterol ko. Subalit ngayon, yung mga nararamdaman ko noon, hindi ko na nararamdaman. Patunay lamang na ako ay pinagaling na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Kaya mga kapatid, hindi na po kasi kailangan yung, pasensya na po meron lang po akong napapansin sa oras po ng bendisyon. Meron po na pumipila dito sa mga alagad na nagbebendisyon, pagkatapos po, pumipila pa po sa mahal na Apo Conching. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman po yan nakukuha sa pagpila at pagbendisyon Maupo po kayo dyan, makinig ng mga aral, isa isip at isa puso ang mga aral, at ito'y isa buhay, gagaling na po kayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi ko po kasi mabatid. Bakit yung iba sa atin, pipila sa akin, pipila kay Tita Mirna, pipila doon sa adoration. Pagkatapos, sasabihin nyo, wala namang nababago, hindi naman ako gumagaling. Uulitin ko po, hindi po yun nakukuha sa kapipila-pila. Nakukuha po iyon sa pagtitiwala sa ating Panginoon, sa pagtanggap ng mga aral, at magsumika po tayo na ang mga aral na ito ay ating maisabuhay. Amen? Bakit ko po nasabi, isa pa pong pruweba, mayroon po akong kaibigan,
asawa po ng sekretary ng aming barangay. Na sa pag-ata sa akin ng ama, pinuntahan ko po. Hindi ko po alam kung bakit ko siya pinuntahan. Basta nilagay lang po sa kaisipan ko. Alam ko pong banal na espiritu yung naglagay sa kaisipan ko kasi po mabuti. Ganun lang po kasimple. Para matantunan nyo kung sinong espiritu sumasa inyo. Pag mabuti iniaata sa inyo, gawin nyo. Mabuting espiritu yon. So ang ginawa ko po, dinala po ako ng mga paako sa kanila. At nang pinuntahan ko po siya, sinabi po niya agad sa akin ng problema na siya daw po ay naka-schedule para operahin. Subalit nagkakaroon po ng kadahilanan para hindi matuloy. Unang kadahilanan, hindi daw po maayos yung SSS niya, kaya nagkaroon ng delay. Nagkaroon na naman po ng pangalawang kadahilanan, hindi daw po available yung doktor na o-opera, kaya ako po yung pinadala ng Panginoon sa kanya upang makausap siya. Ang sabi ko po sa kanya, pumunta ka sa banal na dambana kay Apo Kunching. Alam mo, 3 araw lang mawawala yung bukol mo. Alam niyo po, pagkatapos ko pong sabihin yun, sabi ko po, ba't ko ba nasabi yun? Paano kung ako'y mabigo? Nagkaroon po ako ng pag-aalinlangan eh. Dapat po, hindi ko po naging katanungan sa sarili ko yun eh. Ang dapat po, inangkin ko na ang banal na espiritu na ginamit ako, yung nagsalita para po dun sa kaibigan ko. Sabi po niya sa akin, alam mo Eka, Tita Beth, sabi niya ganun, yung po kasi Ekang bust ko, ang laki na po ng bukol, sinlaki na po ng tasa, at napakatigas po. Sabi po niya sa akin ganun. Kaya ang sabi po ng doktor, kailangan sa akin, immediate operation. Nagkaroon nga po ng pagka-delay, iniiyakan siya ng mga anak niya at ng asawa niya na ang gusto talaga ay magpa-opera na. Nung pong sa'y isama ko dito, unang araw pa lang, siyempre po, banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sabi nga po, walang x-ray dito, walang MRI, walang anumang aparatos. Pag tinignan ka ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, alam na niya kung ano ang sakit mo. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. Alam niyo po, nang lapitan siya, agad ang hingi po yung breast niya. Tapos po, sabi niya sa akin, antigas, sabi niya ganun. Umiiling po ang Apo Kunching, antigas, sabi niya ganun. Nung pangalawang araw, lumapit ulit sa Apo Kunching, sabi sa akin ng mahal na Apo Kunching, kapatid, medyo lumalambot na, sabi niya sa akin ganun. At ng pangatlong araw, nang siya'y muling nagpunta sa mahal na Apo Kunching, sabi sa akin ng mahal na Apo Kunching, kapatid, wala na. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ngayon, siyempre, yung mga anak at asawa, gusto makasigurado na talagang magaling na siya. Nagpunta siya doon sa doktor na tumitingin sa kanya. Nang makita po ng doktor, parang sinisipa siya. Sabi ng doktor sa kanya, bakit ngayon ka lang nagbalik dito? Hindi ba ang sabi ko sa iyo, kailangang operahan ka sa lalong madaling panahon? Sabi daw niya sa doktor, Dok, wala na po Sabi niya, bakit? Saan napunta yung bukol mo? Pinagaling po ako nun Sabi daw niyang ganon. Sabi niya, para tayo makasigurado, magpa-ultrasound ka kung talagang wala na yung bukol mo. Purihin ang ama, nagpa-ultrasound, totally wala na. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Ano po ang ibig kong sabihin? Magkaroon tayo ng ganap na pagtitiwala at paniniwala. Maaaring kayo magkaroon ng katanungan. Bakit iyon 3 araw? Bukol, due for operation, kumikirot, naninigas, malaki, bakit 3 araw lang nawala? Bakit kami dito, 1 buwan na, hindi pa kami gumagaling? Bakit ako 3 buwan na, ganito pa rin ang katayuan ko? Kapatid, tanungin niyo po yung sarili niyo. Baka may kulang pa. Baka kailangan pa yung ganap na pagtitiwala at paniniwala. Baka meron pa kayong reservation. Hindi niyo pa binibigay yung 100% na pagtitiwala sa ating Panginoon. Pag kayo po'y nagtiwala ng walang pagdududa, buong puso't katauhan, nagtitiwala kayo sa Panginoon, ang kinin niyo po, ang kagalingan ay ibibigay sa inyo. Marami na pong pruweba. Ang dami ko na pong nasaksihan sa dambanang ito. Magpipitong taon na po ako dito. Sa August po, 7 taon na ako dito. Kaya't napakarami ko na pong nasaksihan. Mga naka-wheelchair, dinadala dito na nasa folding bed, dinadala ng hindi nakakalakad, hindi nakakapagsalita, may mga bukol, mga bulag. Ang dami ko pong nasaksihan. Kaya po ako'y lubos na nagtiwala na ang nanggagamot dito ay hindi faith healer.
hindi tao, kundi mismong ang Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya mga kapatid, magtiwala. Alisin ang pagdududa. Manaka-naka, merong kikirot na magpapahina sa kalooban mo. Pero wag mong intindihin yung kirot na yon. Katulad ng sinabi ni kapatid, manaka-naka, bumubulwak pa rin ang malalaking dugo. Hindi sa nagpatalo, nagpunta pa rin sila dito. Yun po ay pagsubok. Yun ay pagpapatibay kung ganap nga ba ang iyong pagtitiwala. Kaya salamat kapatid, hindi kayo nagpatalo. Sapagkat kung nagpatalo kayo, balik na naman kayo sa Kumbaga nandito na kayo, umaakyat na, balik na naman kayo dito. Yan po ay isang pagkapatunay na ang inyong pagtitiwala at paniniwala sa Panginoon ay papalalim. Kaya manghawak lamang po kayo dito, maging makatotohanan ang inyong puso't kalooban, meron po kayong makakamtam. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Marami po ba kayong nakuha sa kanya? Opo, napakarami po. Gusto ko pong dugtungan yung sinabi niya tungkol doon sa kolesterol. Ako po kasi, laging iyan ang problema ko, yung sa kolesterol po. At ang sabi nga po ng doktor, kailangan ko na ng maintenance. Pero nung nandito na po ako, totoong-totoo po yung sinasabi po ni Tita Beth. Na kapag nagkaroon ka ng kapayapaan ng kalooban, kapag binigay mo na sa Panginoon lahat ang iyong dinadala, ito ay kanyang pagagaanin. Kaya po, mababa na po ang kolesterol ko. Kapapakuha ko lang po nung last week, normal po lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. At ngayon naman po ay tawagin natin ang isang kapatid natin na si Isidora po. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos. Ako daw ay tinawag na kanina, pasensya na kapatid, ako yung nagdadasal pa. Alam niyo po kapatid, buhay po talaga ang Diyos sapagkat hindi ako nagkasala. Napakasarap po ng pakiramdam na papunta ka ng dambana na hindi ka guilty sa Panginoon. Amen po ba? Yung wala kang nagawang masakit sa Kanya. Wala kang nagawa, wala kang nasabi sa isip, salita, sa gawa. Parang nasiyahan yung Panginoon sa'yo. Kaya kailangan yung feelings mo, yung naramdaman mong kagalakan at kasiyahan at kakontentuhan sa buhay, kailangan maramdaman din ng mga kapatid mong kaharap mo. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Alam niyo po kasi matagal-tagal na rin naman akong hindi nagsalita. Marami kayong narinig, pero yung marinig nyo sa akin ngayon ko na marinig. Amen po ba? Kasi po, sa buhay ko, sino po ba nakakilala sa akin dito? Wala yata. Ay, mayroon naman pala. Ako po 12 taon na may leukemia, maglalabing-3. So, yung leukemia po, kasing edad po ng panggagamot ni Apo Kunching. At nakarating lang ako kay Apo Kunching after 3 years. Na kinikemo ako, sinasalinan ako ng dugo, at mamatay-matay na ako. 3 taon ang taning sa akin, at 3 doktor ang nagsabi sa akin na, you have to pray, Isidora, because you're dying. Subalit pagdating kay Apo Kunching, muli kang palalakasin ng Ama, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kaya po kung naniniwala tayo, na si Apo Kunching ay ginagamit ng Divine Mercy upang magpagaling sa katawang lupa natin, masikit po tayong maniniwala na hindi lang ang ating katawang lupa ang pinapagaling. Amen po ba? Dahil po, sino ba naman ako para pagalingin? Inaamin ko po, nagpapadoktor po ako, may iniinom po akong gamot, subalit, hindi po ako bubuhayin ng gamot. Kung hindi nyo po masakyan yon o hindi nyo maintindihan yon, ganito lang po ang paliwanag ni Apo Kunching, hindi po ang karamdaman natin ang nagpapagaling ay gamot. Amen po ba? Ang nagdudugtong ng buhay natin ay ang Ama. Kapag ninais ng Ama na mabuhay ka pa, eto buhay si Isidora. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Nung 1 linggo pa po ako pinagnilay ng Panginoon, galak na galak ang puso ko, subalit hindi po kinaloob niya na mag-share ako ng mga nakarang araw sapagkat ako'y makasalanan. Ako'y nagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Amen po ba? Ngayon po, galak ang puso ko
na hindi ako nagkasala, ibig sabihin, hindi ako guilty. Kailangan panindigan ko yun kasi nabubuhay ako sa banal na espiritu sa araw-araw. Amen po ba? Ngayon po, nung kinausap ako ng ama, Isidora, sa 12 taon na idinugtong ko sa buhay mo, natandaan niyo po nung isang linggo nagsalita si Apo, na may pinagaling ang Panginoon na 15 taon. Tapos tinawag niya si Isidora. Natandaan niyo po yon? Kailan ba yon? Saturday or basta last week. Parang ang puso ko po ay tumatalon. Subalit sa panalangin ko po sa bahay, tinanong ako ng Panginoon, Isidora, sa 12 taon ng leukemia sa katawan mo, naramdaman mo ako, pinagaling kita. Ngayon, Isidora, tatanungin kita, mula nung pinagaling kita, 13 years na, 9 years na po ako kay Apo, mag-10 na kay Apo Conching o sa banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Conching na hindi na po ako nagkakarayom. Hindi na po ako nagsasali ng dugo ng 9 na bag. Ano naman, Isidora, ang naipon mo sa loob ng 12 taon? O ipagpalagay na natin 9 na taon. Ama, hindi po kayamanan ang inipon ko. Kasi po, alam ko hindi yung kailangan yun. Ang inipon ko po, yung mga napulot ko kay Apo Conching, ay sinasabuhay ko. Subalit, nagkakasala pa rin po ako. Kasi po, pag nagalit ako, yung pampigil na agad, yung pang nag-hysterical, yung katawan ko, nanginginig ako, hindi na kondisyon yung dugo ko. Para bang guilty na ako nun Pagkapag nagsalita ako ng masakit sa kapwa ko, parang ako yung unang-unang sasaktan. So ako yung nagigilty. Kapag nagtanim ako ng galit sa kapwa ko, ako rin yung nagigilty, ako rin yung nasasaktan, ako yung nahihirapan. Amen po ba? Nawa po, ganun din ang pakiramdam nyo. Sana po ganun tayong lahat. Kasi po, hindi naman po pwedeng ang pinagaling lang ng Diyos ang magigilty sa hindi nararapat sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, nung sinabi ko sa kanya, Ama, ang naipon ko po ay hindi kayamanan. Ang naipon ko po ay hindi katanyagan. Pag-usapan po natin yung katanyagan. Ako po kasi, malapit na rin magyaho. Malapit nang ano ba yun? Humayo, papuntang Roa City. At magtutok na naman ako doon, mag-i-evangelize na naman ako doon. Mag-share o magpapahayag na naman ako doon sa simbahan namin. Ngayon po, yun lang po ang naipon ko, Panginoon. At sinisikap ko pong maipon ko po yung pagpapakumbaba. Dahil hindi po pwedeng salita ka ng salita, walang kababaan ng iyong puso. Amen po ba? Kapag mataas po ang aking ere, nagigilty ako. Kaya hindi ako nakapag-share ng mga nakarang linggo, mga nakarang araw. Dahil para bang sinusumbatan ako ng aking budhi. O Isidora, magsasalita ka na naman. Puro papurit papurit parangal sa akin ang sinasabi mo. Subalit, maipagmamarangal mo ba ang laman ng puso mo? Amen po ba? Buhay bang Diyos? Kasi po, hindi naman po yung lumalabas sa bibig ko ang binabasa ng Panginoon sa akin. Ang binabasa po ng Panginoon sa akin, yung nilalaman ng puso ko, ng isip ko. Kaya po, oras na magkamali ako o magkasala ako, nagigilty ako, nangungumpisal ako doon kay Apo. Ang huling kumpisal ko po kay Apo Conching last week. Apo Conching, purihin ng Ama, hindi po ako nagkasala. Subalit, nagkasala ako sa aking katawang lupa. Ultimo po pagkain nagkakasala ako, kumain po ako ng hinog na papaya na hindi masyadong hinog. Kinabagan po ako, sumakit ang tiyan ko. Ibig sabihin, ultimo pagkain na kinakain ni Isidora sa kabila ng aking karamdaman, dapat ko munang pagnilayan kung yun ay karapat dapat sa akin. Sapagat kung hindi po nagtatain, nagsusuka. Kung hindi po nagsusuka, kinakabagan. Hindi po ako makakain ng diretso at hindi lahat ng pagkain kailangang kainin. Yung pong maliit na bagay na pinnilayan ko, sabi ko po, Ama, yun lang po ang naipon ko. Hindi ko po pwedeng ipagmalaki sa'yo na ako'y sagana.
Hindi ko po pwedeng ipagmalaki sa iyo na naipon ko ng lahat yung material na bagay sa mundo. Masagana po ang buhay ko. Ang naipon ko po, Ama, yung pagpapahalaga sa buhay ko nang nanaayon sa inyong kalooban. Kasi po, sa loob ng 9 na taon na nandito ako kay Apo Kunching, puro kababaan loob po ang narinig ko sa kanya. Yung pagpapagaling po sa akin, sumusunod lang po ang lupang katawan. Kayo po, tagalingin ko kayo. Hindi kasi nilala ng sakit ko, ang mga sakit nyo, kapatid, kahit na sabihin mo pang cancer yang ang sakit mo. Dahil ako, cancer sa dugo. Magmula, dulo ng kuko hanggang dulo ng buhok, ang nananalaytay dyan, kung mayroon man dumadaloy dyan, dugo. Amen po ba? At ang dugo ko po ay cancer. Ano po nakapagpagaling sa akin? Maski po lahat ng doktor na tumitingin sa akin, naa-amaze na sinasabi nila, hindi nga gamot ang nagpagaling sa iyo, kapatid Isidora. Sapagkat sa lahat ng mga leukemia patient na pumupunta sa akin, ikaw lang ang masaya, ikaw lang ang magandang ngumiti. Sumayaw ako kanina, nakangiti ako. Maganda ba ngiti ko? Purihin natin ang Ama. Ang nagpapaganda po sa aura ng tao o sa ngiti ng tao ay ang banal na espiritu. Kaya po ang lakas ng loob ko mag-share ngayon para maramdaman niyo po kung anong biyaya ng banal na espiritu. Ang sabi ko po, yan ang prutas na katas ng banal na espiritu na nasa akin, na konting pagkakamali mo lang, magtatampo yung banal na espiritu. Amen? Kapag grouchy po ang mukha ng isang tao, isipin niyo po, wala ang banal na espiritu sa kanya. Subalit po si Isidora, sa kabila po ng sakit ng leukemia, gumaganda. Amen po ba? Hindi po ang mukha ko ang gumaganda. Gumaganda po yung laman ng puso ko, yung pananaw ko sa buhay ko, at ang lahat po dapat ay maganda sapagkat ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay maganda. Amen po ba? Ngayon po, yung mga pasyente dito, may mga cancer man kayo, sa Panginoon, sa doktor, an apple a day keeps the doctors away. Hindi po totoo yun. Ako po, napatunayan ko at na-experience ko sa loob ng 9 na taon, divine mercy a day, Apo Kunching a day, keeps cancer away. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dahil saan mo man po dalhin ang aking dugo, pag inexamine nila, walang diferensya, kamukha ng sinabi ng mga nagpatutuo sa inyo. Wala silang makita. Dahil ako lang at ang banal na espiritu ang nag-uusap. Amen po ba? Hinihingi ko po ang bendisyon kay Apo Kunching sa tuwing ipapacheck up ko ang dugo ko. Anong laban ng masama sa mabuti? Amen po ba? Wala pang hinangad, wala pang sinabi, o wala pang iniluwal si Apo Kunching sa akin na ikakasama ko. Lahat ikakabuti ko, lahat ikagaganda ng pakiramdam ko, lahat ikagagaling ko. Ba't ako magrereklamo? Amen po ba? Kaya po, huwag tayong panghinaan ng loob sapagkat hindi lang po yun divine mercy tayo. Amen po ba? Kapatirang divine mercy. Ano ang divine mercy? May 3 katangian ako hindi makalimutan dyan. Kung nananampalataya ka ng divine mercy at ang banal na espiritu, iisa na sumasakay Apo Kunching, ang hinihingi po ng divine mercy, unang-una, ask for mercy. Hingin po natin ang awat habag. Kaya ngayon, divine mercy, awat habag ng Panginoon. Hihingin po natin yon. Hanggat hindi tayo humingi, hindi po natin malalaman na may magbibigay sa atin. Amen po ba? Letter B, be merciful. Hindi pwedeng tanggap pala ng tanggap para kang manok na kahig ng kahig. Wala ka namang ibinibigay sa kapwa mo. Amen po ba? Pag nakaramdam ka na may mercy si Lord sa'yo, o nakaramdam ka na may hiwaga kang tinanggap mula sa banal na espiritu, kailangan magbigay ka rin ng hiwaga sa kapwa mo. Amen po ba? Kaya po ako sa July 17, aalis na naman, yung hiwaga na naman idinugtong ng Panginoon sa akin, napakahabang extension ang binigay sa akin ng Panginoon, ibabahagi ko na naman doon sa mga kababayan ko. Amen po ba? Doon naman ako magbibigay ng mercy sapagkat dito, nandito si Apo Kunching, nandito yung kapatiran, mga alagad. Amen po ba? Doon po, pag hindi ka gumasta ng pamasahe papunta doon, pag hindi ka nag-effort pumunta doon, wala silang maririnig. Amen po ba?
Ngayon po, kung naibahagi ko na yung mercy sa iba, mayroon pa rin hinihingi si Lord sa akin. Ask for mercy, hiningi ko yon, kaya nabuhay ako. Be merciful, ibinibigay ko yon sapagkat nasisiyahan ako at nagagalak ako. Meron pa pong isa. Sa palagay niyo po, ano po yun? Ayun, palapakan natin ang buhay na Diyos. Kailangan po, kumpleto ang ating tiwala. Hindi 99% ang paniniwala, pananampalataya, pananalig sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon natin iisa. Amen po ba? Kayo ba, maniwala kayo na 12 years to 13 years na ang leukemia sa katawan ko, subalit buhay pa ako? Anong hiwaga ang binigay sa akin ng Panginoon? Hindi niya po ako binuhay sapagkat kailangan niya ako. Binuhay po ako ng Panginoon sapagkat kailangan ko siya. Amen po ba? Tayo po ang nangangailangan sa Panginoon. Amen? Kapatid, huwag kang malungkot. Lahat ng sakit, pinapalis lang yan. Yung katawan lupa natin ay yari sa putik. Yari sa alabok. Ang lahat ng putik at lahat ng alabok na yan, tinutubuan ng damo. Isa sa mga damo yan, yung cancer na sinasabi. Subalit, sino makakapatay sa damo na yan? Gamot? Patunay po, si kapatid na Lito, kaya mo tumayo ka nga po, napakataas na lalaki mo, tumayo ka nga po, palakpan natin ang buhay niya. Diyos, wala na po siyang NGT. Wala na po siyang pasak sa ilong na doon dadaan ang kanyang pagkain. Ang sabi ko sa kanya noon, kapatid, susunod ka na. Nakita mo, pinalakad siya niya po nung araw na yon. Sapagkat ang hiwaga po, nasa pagtanggap. Amen po ba? Ang milagro totoo kung tinatanggap mo na pagmimilagruhan ka. Tama yung salita ni kapatid na Bete. Yung mga inaabot na ng buwan dito o baka mayroong pang taon, hindi pa nakakatanggap. Hindi po kasalanan ni Apo Kunsing yun, ha? Hindi po kasalanan ng Panginoon yun. Suriin niyo po ang inyong sarili kung kasing linis na ng kailangan ng Panginoon na ang puso daw natin ay kailangan maging isang pusong bata na walang alam, walang hinanakit, walang ibang laman kundi siya lang. Purihin ang Ama. Magandang umaga po't maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi, nagbigay ng inspirasyon at buhay. Lakas ng loob sa ating lahat ng ating mga narito ngayon.